Mahilig ka bang maglaga ng mais? At minsan ay iniinom mo pa nga ang sabaw ng pinaglagaan nito, sapagkat maraming araw itong dalang benepisyo. Subalit batid mo rin ba na bukod dito, ang mga hibla pala sa mais o buhok ng mais o corn silk sa Ingles ay mas higit pang epektibo? Kaya naman halika at ating talakayin sa videong ito ang mga benepisyong dala ng buhok ng mais. Hello, what's up? Your best here. Mahilig ka rin bang kumain ng mais at itinatapon mo lamang ang mga buhok nito bago mo pa lutuin? Nako, dapat ay hindi, dahil napakarami pala nitong dalang benepisyo sa atin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang sabaw o pinaglagaan ng mais ay madalas ngang ginagawang tsaa at iniinom natin sapagkat ito raw ay masustansya. Mainam nga itong nagpapakondisyon sa katawan, makatutulong upang makaiwas ka sa diarrhea at sa iba pang mga problema kaugnay ng gallbladder infection. Ngunit narinig mo na ba ang mga benepisyo namang dala ng buhok ng mais na madalas nga ay itinatapon mo lamang? Narito ang mga maaaring pakinabang sa atin ng tsaa o ng katas na na-extract nga buhat sa corn silk o sa buhok ng mais. Number 1. Ang corn silk tea o tsaa buhat sa buhok ng mais ay mayaman nga sa antioxidants na makatutulong upang makaiwas tayo sa mga problemang pangkalusugang dulot ng mga free radicals at ilang cardiovascular diseases. Number 2. Mainam rin ito para sa mayroong mataas na blood pressure. Nagre-regulate ito ng level ng insulin sa ating katawan. At gayon din ay maaari itong makatulong para sa mayroong mga diabetes at mataas na kolesterol. Number 3. Dahil nga sa maraming wonderful benefits ang tsaa buhat sa corn silk, nakatutulong din ito upang mabawasan ang pananakit ng tuhod o mga kasukasuan na bunga ng gout. Number 4. May kakilala ka rin bang nag-iihi pa sa kama? Well, ito ay mainam na solusyon. Inirekomenda nga ng mga eksperto ang pagkonsumo ng tsaa buhat sa corn silk bago pa matulog upang maiwasan na ang pag-iihi sa kama o sa banig tuwing gabi. Number 5. Ang corn silk tea rin na isang epektibong remedy para sa mayroong mga problemang kaugnay sa bato o kidney, kagaya nga ng UTI, masakit na pag-ihi, bladder infection, inflammation ng urinary system, at iba pang problema sa bato. Number 6. Kung lagi namang masama ang timpla ng inyong tiyan o ng sikmura, makatutulong din ang pag-inom mo ng tsaa buhat dito. Number 7. At kaugnay nga ng mga benepisyo nito sa ating mga bato at bladder, ay mabisa rin itong pinararami ang ating maiihi upang mailabas nga ang mga harmful substance at mga toxins sa ating katawan. Number 8. Mahusay rin para sa mga galos, kagat ng insekto, munting sugat sa balat o boils, ang buhok ng mais. Ito nga ay mayaman sa antibacterial at antiseptic properties na makatutulong sa inyo upang makaiwas sa anumang infeksyon. Number 9. Opo, may kakayahan din itong makapagpalago at makapagpasigla ng tubo ng ating buhok at makatutulong rin upang mabawasan ang mga marka o pekas sa inyong mga mukha. Kaya ano pa ang hinihintay? Magpakulo ka na ng buhok ng mais o ng corn silk. Subalit isang paalala lamang na huwag labis-labis sa pagkonsumo nito, lalo na nga sa mga buntis at sa mga nagpapagatas na ina. At gayon din naman
sa mayroong mga iniinom na maintenance na gamot sapagkat maaari nitong mapigil ang effectiveness ng gamot na inyong iniinom. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Pamilyar ba kayo sa halamang ito na kung tawagin nga ay pakpaklawin? Isang klase ng pangkaraniwang halamang damo na makikita nga sa kagubatan at minsan ay sa mga puno ng niyog sa kapatagan. Subalit hindi batid ng karamihan na napakahusay pala nito at marami nga ang pwede mong pagkagamitan. Hello, what's up? Your best here. Nakakita ka na ba ng halamang ito na madalas nga ay nakadikit sa mga puno? Partikular na sa puno ng niyog. Ang halamang pakpaklawin. Halika at isa-isahin natin ang mga benepisyo nito sa kalusugan ng tao. Ginagawang pang-display, ginagawang parol, ginagamit sa mga ginagawang costume o proyekto sa eskwelahan. Ilan lamang iyan sa mga popular na pinagkakagamitan ng halamang pakpaklawin. Ang pakpaklawin o Drinaria quercifolia ay isang klase ng halaman sa hanay ng mga Polypodiaceae. Kilala nga ito sa iba pang mga katawagan tulad ng paypayamo sa Katagalugan, baga-baga sa Pampanga, kabkab sa Bicol, kabkaban sa Bisaya, kapakapa sa Ilocano, o saga sa Igorot at basket fern naman sa wikang Ingles. Isang halaman na madalas mo ngang mamamataan lamang o makikita sa mga probinsya. Subalit hindi batid ng karamihan ang mga pwede pa pala nitong pagkagamitan. Simulan natin sa ugat nito. Ang isang basong bahagi ng pinatuyong ugat ng pakpaklawin ay maaari mo ngang pakuluan sa 3 o 4 na basong tubig at hayaan itong maging ganap na 2 baso na lamang. Maaari mo itong inumin sa buong maghapon. Mabisa itong panlunas sa mayroong bulate sa tiyan, lagnat at sa mga nagtatae at mayroong kasamang dugo. Ang dahon naman nito ay mas marami pang gamit, kagaya ng panlunas sa arthritis, depresyon, dyspepsia, cholera, bato sa bato, meningitis, pamamaga, pulmonya, pneumonia, sakit ng lalamunan, tulo, ulcer sa sikmura at UTI. Magpakulo ka lamang ng isang basong pinong dahon ng pakpaklawin, tuyo man ito o sariwa, sa 3 baso ng tubig. Matapos itong kumulo na ay maaari mo na nga itong palamigin at inumin habang maligamgam pa at ubusin lamang ito sa loob ng 1 araw. Ang inuming ito ay pwede kahit sa bata, basta 1 taon lamang pataas, at maging sa inang nagpapadede, basta siguruhin lamang na ang sanggol ay 1 taon na pataas. Ngunit mahigpit itong ipinagbabawal na inumin, lalo na nga ng mga nagbubuntis. At kung kayo ay mayroong ibang iniinom na mga maintenance na gamot, kumonsulta muna sa inyong doktor bago ito isagawa. Hindi ba't nakamamanga ang halamang pakpaklawin? Pang-display na ay nakagagaling pa pala. Sa inyong probinsya, ano naman ang lokal na tawag sa halamang ito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa linan ng paniba.